Magandang araw po. Ako po si Dr. Ramon Delgado, pero Doc Mon na lang po ang itawag ninyo sa akin. Sa ilang dekada ng aking pag-aalay ng serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga kagalang-galang na nakatatanda, natutunan ko na ang ilan sa pinakamahahalagang usapan ay yung mga madalas nating ikinahihiyang simulan. Ngayon nais ko pong talakayin ng tapat at may suporta ang isang sensitibong paksa na nakaaapekto sa maraming kababaihan habang sila ay nagkakaedad, ang koneksyon sa pagitan ng mga pansariling gawi at ng inyong kalusugang pampelvic at pang-intimate. Ito po ay isang napakahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kagalingan at ang pag-unawa rito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong buhay. Naisip nyo na po ba kung paanong ang isang bagay na natural pamilyar at madalas ay napaka-personal tulad ng pansariling kasiyahan o masturbasyon ay maaaring tahimik na magbago ang epekto habang tayo ay tumatanda? Habang ang mga kababaihan ay dumadaan sa kanilang ikasitempan pataong gulang at higit pa ang ating katawan ay nagbabago sa mga paraang maaaring hindi natin lubos na napapansin o kinikilala. Ang pagnanasa ay maaari pa ring naroon ang kagustuhan para sa intimasya o personal na ginhawa ay nananatili. Ngunit ang iilan lamang na doktor ang hayagang nagsasabi na kung paano natin ginagawa ang mga pribadong sandaling ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na para sa kalusugan ng inyong pelvic region, kasama na ang inyong kalusugang vaginal at urinary. Ang inyong pelvic area ay kinalalagyan ng mahahalagang organo na kritikal para sa pag-ihi sexual na pakiramdam at suporta sa istruktura. Gayunpaman, paglampas ng edad sinta at lalo na pagkatapos ng menopause, ang mga tissue ay maaaring maging mas delikado, hindi gaanong basa, lubricated, at ang mga kalamnang sumusuporta ay maaaring humina. Bagamat ang mga pagbabago sa hormone, pamumuhay at lahi ay tiyak na may papel, ang hindi na pagtatanto ng maraming kababaihan ay ang ilang mga pansariling gawi ay maaaring tahimik na magbigay diin sa mga sensitibong bahaging ito na nagiging sanhi ng discomfort, dysfunction o mas malala pa. Pag-usapan po natin ang 4 na gawi na may kaugnayan sa pansariling kasiyahan na maaaring hindi iniisip ng husto ng mga nakatatandang kababaihan, ngunit maaaring tahimik na nakakaapekto sa kanilang kalusugang pampelvic at vaginal. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at dignidad. Unang gawi, mahabang panahon ng hindi paggawa na sinusundan ng bihira ngunit matinding pagpapalabas ng ginhawa. Isang gawi ang makaranas ng mahahabang panahon na walang anumang uri ng sexual na pagpapalabas ng ginhawa, pagkatapos ay gagawa nito ng matindi. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang kanilang relasyon sa sexualidad ay madalas na nagiging mas pribado, minsan ay hinuhubog ng nagbabagong kalagayan sa buhay. Paglampas ng edad 60, maraming nakatatandang kababaihan ang maaaring dumaan sa mahahabang panahon na walang sexual na estimulasyon dahil man sa pagkawala ng partner, pagbabago sa libido, o simpleng hindi ito inuuna.
At kapag ang pangangailangan para sa ginhawa ay sa wakas na tugunan, maaaring mangyari ito sa paraang mas matindi kaysa sa kinasanayan ng katawan pagkatapos ng mahabang pahinga. Ang siklong ito ng matagal na katahimikan na sinusundan ng biglaan, marahil ay masiglang aktibidad, ay maaaring parang isang kinakailangang ginhawa. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay kung paano ito maaaring maging mahirap para sa mga delikadong tissue. Kapag ang mga vaginal tissue ay hindi regular na naa-stimulate, maaari silang numipis, maging hindi gaanong elastiko, at maglabas ng mas kaunting natural na lubrikasyon dahil sa mga pagbabago sa hormone. Ang isang matinding sesyon pagkatapos ng mahabang pahinga, lalo na kung walang sapat na paghahanda, ay maaaring humantong sa iritasyon, maliliit na punit micro-tears o discomfort. Ang ganitong pattern ay maaaring mag-ambag sa patuloy na sensitibidad, sakit sa anumang uri ng penetrasyon, dyspareunia, o kahit na mas mataas na panganib ng impeksyon sa ihi-UTI o impeksyon sa ari vaginal infections dahil sa iritasyon. Ang katawan, lalo na sa yugtong ito ng buhay, ay umuunlad sa pagiging pare-pareho at banayad na ritmo. Ang mahahabang panahon ng kawalan ng aktibidad ay maaaring gawing hindi gaanong matatag ang mga tissue. Isipin ninyo ang inyong mga delikadong tissue na parang isang pinong tela, nakikinabang sila sa banayad, regular na pangangalaga, hindi sa biglaang pag-inat pagkatapos maitago ng matagal. Ang regular banayad na estimulasyon, maging sa partner man o sa pamamagitan ng pansariling kasiyahan, ay maaaring aktwal na sumuporta sa kalusugang bahinal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng daloy ng dugo at pagpapanatili ng pagiging malambot. Hindi ito palaging tungkol sa dalas. Ito ay tungkol sa maingat na pakikipag-ugnayan at pagiging sensitibo sa mga senyales ng inyong katawan. Bukod dito, ang pansariling kasiyahan ay hindi dapat kailanman maging sanhi ng discomfort. Dapat itong maramdaman bilang isang natural na bahagi ng inyong kagalingan. Kapag tiningnan ito ng mga nakatatandang kababaihan bilang isang gawain ng pangangalaga sa halip na isang bihira o minadaling kaganapan, parehong nakikinabang ang kanilang kalusugang pampelvic at emosyonal na kagalingan. Ngunit may higit pa sa kwento kaysa sa tiempo lamang. Kahit na pinipili ng mga nakatatandang kababaihan na makisangkot sa pansariling kasiyahan kung paano nila ito ginagawa, ay may mas malaking papel sa pagprotekta o pagsira sa kanilang mga delikadong tissue. Iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na nakatagong gawi na masyadong maraming napapabayaan, isa na madalas nagsisimula sa mabuting intensyon ngunit humahantong sa hindi sinasadyang pinsala. Ikalawang gawi, paggamit ng sobrang puwersa o hindi sapat na lubrikasyon. Dahil ang natural na pagiging sensitibo o lubrikasyon ay maaaring bumaba habang nagkakaedad, ilang nakatatandang kababaihan ang hindi namamalayang nagsisimulang bumawi sa panahon ng pansariling kasiyahan sa pamamagitan ng paggamit ng mas matitinding teknik o hindi sapat na pagbibigay pansin sa lubrikasyon. Ito ay maaaring mga hulugan ng paggamit ng mas matigas na haplos, pagpapabilis, o paggamit ng mga aparato sa paraang lumilikha ng mas maraming friksyon
kaysa kasiyahan. Sa unang tingin, maaaring mukhang sinusubukan lamang makamit ang sensasyon. Ngunit sa ilalim nito, ang mga gawin na ito ay maaaring magdulot ng pinsala, lalo na sa mas delikadong vaginal at vulvar tissues ng mga kababaihang postmenopausal. Ang problema ay nasa pinagsama-samang iritasyon o maliliit na trauma, microtrauma, na dulot ng paulit-ulit na friksyon sa mga tissue na mas manipis, mas tuyo, at hindi na kasing elastiko tulad ng dati. Kapag sobrang puwersa ang inilalapat o kapag kulang ang lubrikasyon sa panahon ng masturbasyon, maaari itong magdulot ng pamamaga, pananakit o maliliit na punit sa vaginal lining o vulva. Ang ganitong uri ng estimulasyon ay hindi lamang nanganganib sa panandaliang discomfort. Maaari rin itong humantong sa talamak na iritasyon, sakit pakiramdam na parang nasusunog o mas mataas na pagkakataong magkaroon ng impeksyon. Ito ay hindi mga basta-bastang senyales ng pagtanda. Kadalasan ito ang paraan ng katawan upang magbigay hudyat na mayroong sobrang nagamit o nairita. At habang ang mga mas batang kababaihan ay maaaring mabilis na makabawi, ang mga kababaihang lampas 60 ay hindi na kasing bilis gumaling. Ang mga tissue ng katawan ay nangangailangan ng mas maraming pangangalaga, mas maraming pasensya, at higit sa lahat, mas maraming kamalayan. Mayroong mas mabuting paraan, isa na nagbibigay galang sa katawan sa halip na labanan ito. Ang banayad, maingat na estimulasyon ay hindi lamang nakakabawas sa panganib ng iritasyon, kundi madalas ding humahantong sa isang mas kasiyasyang karanasan. Ang pagpapabagal ay nagbibigay daan sa inyo na muling kumonekta sa inyong katawan. Napakahalaga ang palaging paggamit ng dekalidad, ligtas sa katawan na lubricant ay pangunahin. Ang lubricant ay hindi lamang para sa pakikipagtalik. Mahalaga ito para sa anumang sexual na aktibidad, kasama na ang pansariling kasiyahan, upang mabawasan ang friksyon at maprotektahan ang mga sensitibong bahagi. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagkaranas nito sa paraang sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan at ginhawa. Tandaan po, ang inyong katawan ay hindi sira. Iba lang ito kaysa noong mga dekada na ang nakalipas. At kapag tinatrato ninyo ito ng may lambing na nararapat, dito tumutugon ito ng may higit na katatagan at ginhawa. Ngunit may isa pang pagkakamali na ginagawa ng maraming kababaihan nang hindi nila namamalayan, isa na tila ganap na walang malisya, ngunit maaaring maglagay ng hindi nararapat na diin sa mga istruktura ng pelvic. Ito ay isang gawi na mas nakatali sa ginhawa at rutina kaysa sa pagnanasa, ngunit maaaring tahimik na sumisira sa inyong kagalingang pampelvic sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Tuklasin natin ito sa susunod. Ikatlong gawi, pagsasagawa ng pansariling kasiyahan sa mga posisyong nakakasikip o walang maingat na paggalaw. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang pang-araw-araw na gawi ay madalas na nagiging nakatuon sa ginhawa. Ngunit kapag ang pansariling kasiyahan ay nagaganap sa ilang mga posisyon sa loob ng matagal na panahon, lalo na yung mga maaaring makahadlang sa daloy ng dugo o magbigay ng presyon sa pelvic floor tulad ng malalim na pagkakaupo
o pagkasukot sa isang upuan, maaari itong magdulot ng isang nakatagong diin. Ang matagal na pag-upo sa paraang pumipiga sa pelvic region o ang pagpapatigas ng isang mahina ng pelvic floor sa panahon ng pagkaantig at orgasmo ay maaaring mag-ambag sa discomfort. Bagamat hindi direktang katulad ng prostate compression sa mga lalaki, ang hindi magandang postura at kakulangan sa paggalaw ay maaaring makaapekto sa kalusugang pampelvic. Ito ay maaaring magpakita bilang nananatiling sakit sa pelvic region, madalas na pag-ihi o pangkalahatang discomfort. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kababaihan ay hindi na ikokonekta ang kanilang posisyon sa mga pribadong sandali sa mga sintomas na sumusunod. Mahalagang maunawaan na ang magandang sirkulasyon ay mahalaga para sa kalusugan ng tissue. Ang mga posisyong naghihikayat ng pagre-relax at nagbubukas sa pelvic area ay karaniwang mas mabuti. Ang paulit-ulit na sobrang pagpapatigas ng mga kalamnan sa pelvic floor nang walang malay na pagre-relax ay maaari ring mag-ambag sa pagkapagod ng kalamnan o mga trigger point. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ang pansariling kasiyahan. Nangangahulugan ito na dapat itong lapitan ng mas maingat. Ang simpleng pagbabago ng inyong posisyon marahil ay paghiga ng patagilid paghilig sa isang suportadong paraan na hindi kayo napipilitang magpatigas o kahit na pagtayo ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Pinapayagan din nito ang mas mahusay na paghinga at sirkulasyon na nagpapahusay hindi lamang sa ginhawa kundi pati na rin sa pangkalahatang kalidad ng karanasan. Pagkatapos ang ilang banayad na pag-uunat o maikling paglalakad, ay maaaring mag-stimulate ng daloy ng dugo at sumuporta sa paggaling na nagbibigay sa inyong pelvic region ng atensyon at paggalang na nararapat dito. Madalas na napapabayaan ng mga kababaihan ang maliliit na pisikal na salik na ito. Ngunit sa katotohanan, ang inyong postura at kung paano ninyo ginagamit ang inyong katawan ay makapangyarihang impluwensya sa panloob na kalusugan. Ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. At habang ang postura ay maaaring mukhang isang pisikal na issue, ang susunod na gawi ay nagsasangkot ng isang bagay na mas malalim kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong isipan sa mga intimate na sandaling ito. Ito ay isang gawi na madaling mahulog, ngunit maaaring ito ang pinakatahimik na sumisira sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ating tuklasin ito sa susunod. Ika-4 na gawi-labis na pagsandal sa panlabas, matitinding estimulo hal, ilang uri ng erotika pornografiya. Sa digital na mundo ngayon, ang pag-access sa adult content o mga panooring pangmatatanda ay mas madali kaysa dati. Para sa ilang nakatatandang kababaihan, lalo na yung mga nakakaramdam ng pagkadiskonekta o naghahanap ng mga bagong paraan para maantig ang ilang uri ng erotika o pornografiya, ay maaaring maging madalas na mapagkukunan ng estimulasyon. Bagamat maaari itong mag-alok ng bago, maaari rin itong sa sobrang paggamit baguhin kung paano tumutugon ang isip at katawan sa kasiyahan at hindi palaging sa positibong paraan. Ang issue ay hindi naman ang mismong nilalaman. Ito ay ang potensyal para sa sobrang paggamit o pag-asa sa napaka-espesipiko, madalas na matitindi o hindi
makatotohanang mga eksena, habang ang mga kababaihang lampas sento ay bumabaling sa naturang mga materyales. Ang utak ay maaaring masanay na asahan ang patuloy na bago o pinalaking mga eksena. Maaari itong maging sanhi na ang natural na pagkaantig sa pamamagitan ng imahinasyon, alaala banayad na haplos o tunay na intimasya ay hindi na gaanong mabisa kumpara rito. Bilang resulta, maaaring kailanganin ng ilang kababaihan ang mas matitinding materyales o mas mahahabang sesyon upang marating ang sukdulan na humahantong sa potensyal na pagkawala ng sensitibidad o pagkadiskonekta mula sa sariling hudyat ng kanilang katawan. Kapag ang sexual na tugon ay paulit-ulit na itinutulak ng matitindi panlabas na mga pattern, maaari itong minsan humantong sa pakiramdam ng pagkapagod o emosyonal na pagkalayo sa intimasya. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakapipinsalang gawi ay maaaring para sa ilan dahan-dahang maging isang siklo na tahimik na sumisira sa koneksyon sa pagitan ng isip at katawan o sa pagitan ng sarili at ng isang partner. Bukod dito, kung ang naturang pagkonsumo ay humahantong sa pakiramdam ng kahihiyan o paglilihim, lalo na para sa mga nakatatandang kababaihan na lumaki sa mga henerasyon kung saan ang mga naturang paksa ay bawal, ang emosyonal na bigat na ito ay nagdaragdag ng stress sa katawan na maaaring hindi direktang makaapekto sa pangkalahatang kagalingan. Ang tunay na panganib ay hindi sa mismong gawain, kundi sa anumang tahimik na pagkadiskonekta na maaaring likhain nito sa pagitan ng isip, katawan at tunay na emosyonal na karanasan. Hindi pa po huli para muling angkinin ang isang mas malusog na relasyon sa inyong sexualidad. Ang pagbabalanse ng visual o panlabas na estimulo sa imahinasyon sensual na alaala o mas malalim na koneksyon maging sa isang partner o sa inyong sarili ay maaaring maibalik ang balanse. Maaari ninyong matuklasan na ang pagpapabagal at pakikinig sa sariling natatanging mga tugon ng inyong katawan ay nagdudulot hindi lamang ng higit na kasiyahan kundi pati na rin ng isang nakakagulat na kapayapaan. Ang katotohanan, ang kasiyahan sa inyong mga huling taon ay maaaring maging mas mayaman, hindi mas mahirap, ngunit kung lalapitan lamang ninyo ito ng may kamalayan. At ngayong nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong gawin na ito, ang tanong ay, anong mga positibong hakbang ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang maprotektahan ang inyong kalusugang pampelvic at pang-intimate at mapanatili ang inyong sigla para sa mga darating na taon? Ating tuklasin iyan sa susunod. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon? Ngayong alam na ninyo ang mga nakatagong gawi na maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyong kalusugang pampelvic at pang-intimate, mahalagang malaman na hindi pa huli para gumawa ng positibong pagbabago. Ang mabuting balita ay ang inyong katawan ay napaka-responsibo kahit nalampas na ng 60. Ang maliliit, maingat na pagbabagong gagawin ngayon ay maaaring humantong sa mga kapansin-pansing pagbuti sa inyong pakiramdam, kung paano kayo gumagana at kung gaano kayo kumpiyansang kumikilos sa inyong mga huling taon. Ang unang hakbang ay ang piliing maging intensyonal o may layunin. Sa halip na ituring ang kalusugang sexual bilang isang tira-tirang alalahanin o isang pribadong bagay
na nakakahiya simulang tingnan ito bilang isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kagalingan. Ang inyong kalusugang pampelvic ay nakakaapekto sa inyong pag-ihi, inyong ginhawa, inyong antas ng enerhiya, at maging sa inyong mood. Ang pagprotekta rito ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa kalidad ng inyong pang-araw-araw na buhay. Magsimula sa pamamagitan ng paggalang sa balanse. Pakinggan ang inyong katawan at humanap ng ritmo ng pangangalaga sa sarili na natural ang pakiramdam. Kapag kayo ay nagsasagawa ng pansariling kasiyahan, dahan-dahan lang po. Maging banayad. Gumamit ng haplos na masarap sa pakiramdam, ngunit hindi nagsasangkot ng sobrang puwersa o friksyon. Palaging gumamit ng magandang kalidad na lubricant kung mayroong anumang pagkatuyo. Iwasan ang mga posisyong nagdudulot ng hirap at pagkatapos ng anumang sesyon, isaalang-alang ang banayad na paggalaw. Ang paggalaw ay nagtataguyod ng sirkulasyon na siyang pinakamatalik na kaibigan ng inyong katawan. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay isa pang mahalaga, ngunit madalas na napapabayaang bahagi. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong sa paglinis ng inyong sistema at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng tissue. Subukang kontrolin ang mga bagay na maaaring makairita sa pantog tulad ng sobrang kafeina o alak, lalo na kung kayo ay madaling magkaroon ng mga problema sa ihi. Kumain ng mga masusustansya at anti-inflammatory na pagkain. Pantay na mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad kasama ang mga ehersisyo na sumusuporta sa kalusugan ng pelvic floor na may gabay kung kinakailangan. Kahit na ang magaan na pang-araw-araw na paggalaw tulad ng paglalakad o banayad na pag-uunat ay nagpapanatili ng daloy ng dugo at maaaring makabawas sa tensyon sa pelvic. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng marathon, ngunit kailangan ninyong gumalaw. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, manatiling konektado sa inyong katawan sa iba kung nais ninyo at sa inyong doktor o gynecologist. Mag-schedule ng regular na mga check-up kasama na ang inyong pap smear at pelvic exam ayon sa rekomendasyon. Magtanong tungkol sa pagkatuyo ng ari discomfort o anumang mga pagbabagong napapansin ninyo. Huwag magdusa sa katahimikan kapag mayroong mga sagot at solusyon tulad ng mga vaginal moisturizer, lubricant o hormonal treatment kung naaangkop na magagamit. Ang inyong ika-62, ika-70 taong gulang at higit pa ay maaaring maging panahon ng kapangyarihan at layunin, hindi paghina. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nagawa ninyo sa nakaraan, kundi kung ano ang pipiliin ninyong gawin mula sa sandaling ito pasulong. Ang inyong kalusugan, inyong kasiyahan, at inyong kapayapaan ay lahat karapat-dapat protektahan. At nagsisimula ito sa isang desisyon ngayon. Isang magiliw na paalala para sa bawat babaeng higit sa iskinta. Sa yugtong ito ng buhay, maraming kababaihan ang may dalang tahimik na mga tanong tungkol sa kanilang kalusugan, kanilang halaga, at mga pagbabagong hindi nila inaasahang haharapin. Hindi laging madaling pag-usapan ang mga bagay tulad ng masturbasyon, mga pagbabago sa ari, o mga pribadong gawi na dati simple lang, ngunit ngayon ay tila hindi natiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng katotohanan at payo, ang pinakamahalaga
ay ang pag-unawa na ang inyong katawan ay sa inyo pa rin upang alagaan at ang inyong kalusugan ay sa inyo pa rin upang protektahan. Ang apat na gawin na ating tinalakay ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang bihirang ngunit matinding aktibidad na walang paghahanda, ang paggamit ng sobrang puwersa o hindi sapat na lubrikasyon, ang pananatili sa mga posisyong nagpapahirap sa inyong katawan, at ang labis na pag-asa sa artipisyal na estimulasyon, lahat ng ito ay maaaring naramdaman ninyong normal kahit na hindi nakapipinsala. Ngunit ngayon alam na ninyo na maaaring tahimik silang kumikilos laban sa inyo. Ang kamalayang ito ay hindi isang pasanin. Ito ay isang regalo. Dahil kapag nakita na ninyo ang potensyal na issue, maaari na kayong kumilos. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok sa inyo ng isang makapangyarihang bagay, ang kalayaang pumili ng iba. Nakuha na ninyo ang karapatang magdahan-dahan, makinig sa inyong katawan at tratuhin ito nang may karunungang nagmumula lamang sa karanasan. Ang kasiyahan po ay hindi nagtatapos pagkatapos ng edad 60. Hinihiling lamang nito na lapitan ng may pag-iingat, presensya at respeto. Ang pansariling kasiyahan ay hindi mali. Hindi ito kahiya-hiya. Ito ay natural. Ngunit kung paano ninyo ito ginagawa, kung paano kayo tumutugon sa nagbabagong katawan, at kung paano ninyo pinoprotektahan ang inyong kalusugang pampelvic at pang-intimate, ang mga pagpiling iyon ang magtatakda ng kalidad ng inyong buhay mula ngayon. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay hindi ninyo kailangang baguhin ng lubusan ang inyong buhay. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay hahantong sa tunay at pangmatagalang pagbuti. Ang pag-inom ng mas maraming tubig, paggalaw ng inyong katawan, paggamit ng mas banayad na haplos, at naaangkop na lubrikasyon, pagpili ng koneksyon kaysa sa rutina ito ay hindi lamang mga tip. Ito ay mga kilos ng paggalang sa sarili. At karapat-dapat po kayo niyan. Kaya kung iniisip ninyo kung mahalaga ba ang alinman dito, hayaan ninyong ito ang maging paalala sa inyo, talagang mahalaga po ito. Ang inyong kalusugan ay responsibilidad ninyo pa rin. Ang inyong katawan ay karapat-dapat pa ring parangalan. At ang inyong kinabukasan ay bukas pa rin puno ng posibilidad, koneksyon, at ginhawa kung pipiliin ninyong alagaan ito ngayon. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon, para sa mahalagang aral sa buhay na aking nabanggit. Bilang isang doktor na nakasaksi sa hindi mabilang na kababaihan na nag-navigate sa mga ganitong alalahanin, ang pinakamalalim na aral na maibabahagi ko ay ito. Ang inyong kagalingan sa inyong mga huling taon ay hindi pa unang natukoy. Ito ay aktibong nililikha ng mga pagpiling ginagawa ninyo araw-araw. Kasama rito ang mga tahimik personal na pagpili na madalas hindi nabibigyang pansin. Ang pagyakap sa kamalayan sa sarili at paggawa ng banayad, tuloy-tuloy na pagsasaayos sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong katawan, kasama na ang inyong kalusugang sexual at pampelvic, ay isang kilos ng malalim na paggalang sa sarili at pagpapalakas ng loob. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon
hindi lamang mga taon sa inyong buhay. Nais ko po talagang marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay-nilay at marahil ay ibahagi ang isang natutunan mula sa talakayang ito na tumatak sa inyo o isang maliit na pagbabago na maaari ninyong isaalang-alang na gawin. Ang inyong mga karanasan at kaisipan ay mahalaga hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa ibang kababaihan sa paglalakbay na ito. Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. Salamat po sa inyong pagbabasa at naway mamuhay kayo ng may sigla at ayon sa inyong sariling kagustuhan.